Good morning, everyone. I am Sherwin Matibag, and I'm the brand manager of Multicare Pediatric and Respiratory franchise, bringing value to family healthcare. And on behalf of our business unit head, Mr. Ron Go, we would like to welcome you to this another episode of Multicare Health Talk via the Multicare FB page, simulcast to our Alvidon PH and the Online Doc FB page. Today, as we celebrate the National Heroes Day, we remember our great heroes that paved the way to our independence. But this morning, we also like to pay tribute as we battled against COVID-19. Thank you to our modern heroes, our frontliners. And speaking of COVID-19, I'm sure by now all of you are aware of its signs and symptoms. And the most common of its symptoms is fever. And even before the pandemic, when someone is having a fever, it really gives us a lot of worries. Here, in the Multicare Health Talks, we will understand the truth behind being hot when having a fever. Today, we have invited a sensational online physician due to her immediate response to the needs of the Filipino patients during the start of the lockdown. When people needs medical consultation and most of the clinics were closed due to the community quarantine, she actually was featured in various TV programs with over 70,000 followers in her social media account giving medical advice and consultation. She is loved by her patients due to her warm and caring approach. Our guest, in a little span of time, was able to establish a platform for medical online consultation called the Online Doc. She is a medical expert who graduated magna cum laude in biology at St. Louis University and graduated Medicimus Medicine in the same university, SLU. A former researcher entrepreneur, the founder of L-Care and Online Doc, she is also awarded by the Golden Globe Award, annual award for Outstanding Achievers in 2019 for outstanding and significant achievement in entrepreneurship. She is an author of the ebook entitled hashtag Chronically Positive. FB friends, it is my honor to introduce the hashtag Chronically Positively Beautiful, a PWD but never a disability, Anay Darna ng Bayan. The gorgeous and ever beautiful, ang aking virtual nanay, Dr. Lynn Canlasito, popularly known as Dr. Nay Darna. Hello po. Good morning, Dr. Nay Good morning, Darna. Sherwin. Kamusta po kayo? Okay lang. Thank you for that very kind introduction. Tama po lahat ang sinabi niya. Kung naniniwala po kayo na gorgeous at beautiful ako, maraming salamat po dahil ang nanay ko lang po ang nagsasabi nun dati sa akin. Ako na rin ngayon, Nay. Oo, ako na rin. At saka yung anak ko. Kamusta po ang Pampanga, Nay Darna? Dr. Nay Darna. Okay naman. Kaya lang maraming mga cases. Okay. So, Nay Darna, as I actually told earlier, no, during the COVID-19, it is one of the common symptoms of COVID-19 is fever. And it is very unusual. It is very worrying, no, lalo sa mga kababayan natin na nagkakaroon sila ng fever. Pero ano nga ba ang truth behind the being hot pagka meron kang fever, no? So, kailan po ba talaga kinakailangan na ang isang pasyente or ang isang tao ay kumonsulta na sa isang medical expert pagka nagkakaroon sila ng lagnat? So, with that, Doctor, I would like to open the lecture about entitled hashtag Fever Facts by Dr. Nay Darna, a Modern Hero. Lagnat
Thank you po. so much, Good Dr. morning po sa inyong lahat. Ang lagnat po ay isa sa mga pinaka-common complaints na nare-receive natin ng mga doctors nyo na patients sa clinic. Ito rin ang most common na problema na magpa-prompt sa inyo para magpakonsulta. We already had fever one time in our lives, di po ba? Ang fever is considered as one of the most common medical sign. It is a sign and not the disease per se. Okay? Actually, it comprises of 50% of healthcare visits by children and occurs in 75% sa mga adults naman. May tinatawag tayong fever phobia. Ano ba ang fever phobia? Ang fever phobia kasi dati, kapag may sipon tayo, may ubo, pag masakit ang ulo, di pa tayo magpapa-check up. Di po ba? Tama ako? Pero once nagkalagnat na tayo, definitely nasa clinic na po tayo. Lalong umigting yung fever phobia natin due to COVID-19. Ngayong nasa gitna tayo ng pandemya, ang advice ko is kalma lang po. Kalma lang. Maraming mga fallacies or maling paniniwala tungkol sa fever. Hopefully, by the end of this talk or lecture, mai-share niyo po sa iba yung tama na po na paniniwala. Kaya samahan niyo po ako pakinggan hanggang sa huli. Ang pag-uusapan po natin ngayon ay tungkol sa fever. Muli po, ako po ang inyong Nay Darna. May mga questions na po ako nakuha before po itong talk na to. Ito po, sagutin po natin lahat. No? Any fever that my child gets is bad. Kahit anong lagnat na magkaroon ako or yung mga anak ko ay masama. Tama po ba ito o mali? Sinagot ko na po. Ito ay isang myth o mali po. Para po masagot natin yan, i-discuss ko po sa inyo kung ano ang fever. Ano nga ba ang lagnat? Ang lagnat po ay tinatawag ring pyrexia. Okay? Ito ay sudden increase in temperature often due to an illness. Ulitin ko lang po, ito ay sudden, ito ay temporary, pansamantalang pag-increase ng body temperature due to fever. Having a fever is a sign that something out of the ordinary is going on in your body. Ang definition po nito ay ang temperature above the normal range. Ang tanong niyo po sa akin, ano po ba, doktora, yung normal range? It's 35.5 to 37.7. So, kapag na-measure po natin ng thermometer yung temperature po natin, kapag 37.8 and above, doon lang po natin masasabi na may lagnat po tayo. Kaya ano naman, doktora, yung sinat? Ang sinat po ay tinatawag namin low-grade fever. It's 37.5 to 37.7. Usually po ang hilig natin, di ba, kapa-kapa lang, tapos sasabihin pagpunta sa clinic, may lagnat po ako yata, tapos mainit po ang aking mga kamay, ang mga paa. Ang una po namin tinatanong is ano po yung temperature. Importante po yun. Kasi medyo umiinit ang temperature ng balat natin kasi po nag-a-adjust din ito sa environment. Kung galing tayo sa mainit, definitely iinit po ang balat natin. Kung galing naman tayo sa malamig, definitely naman po lalamig ang balat natin. Ang temperature rin po ng katawan, it varies throughout the day. Mas mainit po tayo paggabi na. Kaya po mas mataas usually ng 1 degree Celsius ang temperatura natin kapag gabi. Ano naman po, doktora, yung pwedeng gamitin na thermometer? Pwede po ba lahat? Actually po, ang simpleng thermometer, pwede na po siya, yun pong digital thermometer, basta siguraduhin nyo lang po may battery siya. Pwede po yun. Ang mercurial thermometer po, hindi na po siya advised dahil ang mercury, yung silver po sa loob ng thermometer ay toxic. So ano po ang sagot natin dun sa unang statement? Hindi po totoo na any fever is bad. Bakit po? Ang 37.8
to 40 degrees are actually good for our body. Good for the sick children, good for sick people. Kasi po, binibenefit niya ito, ang katawan natin by activating the immune system. Isipin niyo lang po itong slide na to. Parang yan po ang fever. Ang fever helps reduce the growth and reproduction of bacteria and viruses. It acts po as a protective mechanism. Kumbaga, siya ang magsusuntok sa mga bacteria or viruses. It's the same way na nag-boil tayo ng tubig, di ba? Ang boiling ng water, nakakaalis po ng germs. So, ang fever rin po, ganun din po ang action niya. So initially, as frightening as fever can be, try to remember po na ang katawan natin ay doing a great job. Yung immune system po natin ay nagsisignal sa atin na may sakit tayo. Malinaw po ba yon? Fever play a role in helping our body fight off a number of infections. Ang tanong niyo po, why? Bakit? Bakit po tayo nagkaka-fever? Fever occurs in your brain as, ito po, yung hypothalamus po. Pag nilakihan po natin yan, ito po siya, siya yung responsible sa temperature. Siya rin po ang tinatawag natin body thermostat. Kapag po tumaas po yung temperature, ang nangyayari po, giniginaw tayo, magpapatong tayo ng blanket at pwede tayong mag-shiver, chills. Kaya lang po yung pag-shiver at chills natin, mag-generate po yon ulit ng panibagong heat po, thereby increasing the body temperature. Pag bumaba naman po itong temperature na to at it returns to normal, yun po yung feeling natin, mainit tayo at magbibigin na po tayong pagpawisan. Yun po actually ang fever cycle. Ito po, fever will cause brain damage. Doktora, mainit po masyado yung anak ko. Pwede po bang magka-brain damage po siya dito? Hindi po. Myth na naman po. Ano po yung fact natin? Ang fever po, pwede na tayong huminga ng malalim dahil ang fever caused by infection do not cause brain damage. Kahit na po mataas yan, hindi po nagme-melt ang utak natin. Okay? Tandaan niyo lang po yan. Kaya wag po tayong mag-worry at go back lang po tayo sa fact number 1, which is ang fever is a protective mechanism. Ano po ba yung mga causes ng fever? Fact number 3 na po tayo. Ang fever may be caused by many medical conditions ranging from non-serious to life-threatening po. Ano pong ibig sabihin nun? Pwedeng nakakamatay o mga simpleng fever lang. Ang mga causes ng fever, pwedeng post-vaccination. Kaya po usually sa health center or sa mga pedya po natin, sinasabi nila, pwede kang maglagnat 1 day after ng fever dahil po yan dito. Na? Tapos ang susunod po, pwede po siyang side effect ng gamot. Ang most common causes ng fever ay viruses. Ang halimbawa po nito, ang dengue fever po. Pwede rin pong halimbawa nito, ang tigdas. At saka more common example po is yung COVID-19. Virus po siya na nagkakos ng fever. Pwede rin pong bacteria, ang pag may pneumonia po tayo, bronchitis or typhoid fever. Pwede rin pong fungi or parasites. Other causes of fever po, pwede po siya from top to bottom, from head to foot na inflammation po. Kapag may heat exhaustion tayo na nangyayari kapag konti ang iniinom nating tubig at sobrang init. Pwede pong cancer, autoimmune disease, blood loss. At yung mga kinakain po natin, pwede rin pong mag-cause ng fever kapag namaga po ang bituka at ang tiyan natin. Ang tanong na naman po na isa is, if my fever is high, the cause may be serious.
Tama po ba? O mali? Mali po. Kasi minsan ang simpleng virus ay pwedeng mag-create ng mataas na temperatura. Pero sometimes the incredibly sick people will have no temperature increase at all. So hindi po totoo na kapag high ang temperature, serious na po ang problema. Ano po ang moral of the story dito? Tingnan po natin yung may sakit, tingnan po natin yung other associated signs and symptoms po. Kung halimbawa, nag-a-act siya differently, matamlay, hirap huminga, dehydrated, yun po. Magkaiba po yun scenario kung ang bata ay sobrang taas na ng lagnat, pero takbo pa rin ng takbo. Again po, tignan po natin yung overall condition or overall picture para po makita natin kung ano pa talaga ang nagkukos ng fever. Dito po sa slide na to, makikita po natin ang mga simptomas na associated with fever. Pwede pong sumakit ang ulo, pwede pong parang pagod at walang gana, pwede pong sumakit ang mga kasukasuan, magkasipon, lagnat, at saka sore throat po. The general symptoms associated with fever, pwede po yan chills, yung nabanggit ko po kanina. Pwede pong sumakit yung mga kasukasuan. Pwede rin pong sumakit ang ulo. Pwede pong sweating or flushed. Nawawalan tayo ng gana. Dehydration po. Paano po malalaman kapag dehydrated na po ang tao? Sa bata po yung bumbunan, lumalalim, tapos hindi na po masyadong umiyak. Kung hindi po makadodo, hindi makaihi, dry po ang labi, yun po, mga signs po ng dehydration. Yun. Tapos po, ang isa pang sintomas is weakness or lack of energy. Ang exact number of, the exact number of temperature is very important. Yun po bang record ng mismong thermometer ay importante? Sabi po dito, myth. Pero ang sinabi ko, at a certain extent lang po. No? Tulad ng sabi ko kanina, think of the big picture. As a provider po, tinitignan namin ang overall picture kung ano po ang itsura ng pasyente. The number of on the thermometer does not necessarily tell us how sick we are. So halimbawa po, nag-40 degrees tayo, mag-worry na po tayo, di ba? Hindi naman po ganon na malalaman ka agad natin na serious na po ang sakit natin. So, better po, isulat nyo ang temperature nyo sa isang papel or sa isang notebook para po makita natin ang pattern of fever. Yun po yun. Kasi bawat cause of fever ay may kanya-kanyang pattern. Kaya po sa clinic, tinatanong ko po kung gaano kadalas maglagnat. Nagbigay lang po ako ng example. Sa dengue fever po, nag-i-increase ang temperature first 3 days. Mga 38 to 39 degrees Celsius po. On the 4th and 5th day, bababa na po yan. On the 6th day, mawawala na po. Pero pag 7th day, may times na umaakyat na naman po ang fever. Classic example rin po ay ang tigdas hangin. Ang tigdas hangin po is manifested by fever 3 days, mataas na lagnat, 38 to 40 degrees Celsius, tapos po bigla siyang mawawala. On the 3rd day, lalabas ang rashes. Usually, tinatanong sa atin kung lahat daw ba ng mga fevers kailangang i-treat whenever we get fever. Ang sagot po dyan ay hindi na naman po. Kasi po, di ba sinabi ko kanina, most fevers do not need to be treated with fever medications. Bakit po? They resolve spontaneously. Nawawala lang po sila ng kusa. Kailangan lang po magpahinga at
bigyan ng comfort care. Pero remember, ang fever po helps fight the infection. Kung fever lang po yan, ha? Pero po pag may associated signs and symptoms na po, like ubo, sipon, pananakit ng ulo, dapat po i-treat na natin yung mga simptomas at saka magbigay na po tayo ng paracetamol. Kasi paracetamol po is proven safe and effective at all ages po kahit hindi tayo kumain. Pwede po siya ibigay. Okay? These are some ways to lower a fever at home. Habang nasa bahay po tayo at hindi tayo nagpapa-check up, pwede po natin gawin ang mga treatment na to. Ito po, lagi namin hinahabilin, inom ng maraming tubig. Gaano ba kadami ang tubig na kailangan natin inom? Normally, di ba, 8 glasses of water ang kailangan ng katawan natin. Pero dahil sa may lagnat tayo at naglulus tayo ng tubig sa ating mga katawan, dapat mas mataas. Preferably, mga 10 to 15 glasses of water. Normally, 8 glasses of water, pero pag may lagnat, dapat 10 to 15 glasses of water. Pwede rin po yung ibang clear fluids like kunwari sabaw o kaya yung mga Orisol. Pwede rin po yun. Ito po, usual na tanong. Pwede po ba ako maligo, doktora, habang may lagnat? Ang sagot ko po, pwede po as long as lukewarm bath. Magpainit po kayo ng tubig, tapos po, yung mainit na tubig na yon, yun po ang pampaligo. Pero po pag nininervyos po kayo, usually sa clinic kasi nininervyos tayo, wag na po muna kayong maligo for the first 3 days. Pero dapat po ito 4th day, maligo na po tayo para lumabas po ang init. Kasi lalo po tayong maiinitan kapag hindi tayo naligo. Okay? Pwede rin pong mag-sponge bath o punas. Kumuha po kayo ng bimpo. Usually po nakikita ko sa noo lang nilalagay ang bimpo. Tama naman po yun, pero ang advice ko, sa buong katawan niyo po ilagay ang bimpo, then itap, dry nyo rin po, i-dry nyo rin, kasi pwede pong ginawin ang bata or ang may sakit. Ang mangyayari po doon, di ba, sinabi ko kanina, kapag gininaw tayo, mag-create ng more heat, thereby increasing the temperature. Pwede po ba ang ice na ilagay tapos ipang sponge bath po? Hindi po, dahil dun sa ice, bigla ang magdadrop, bigla ang bababa ang temperature natin. So, giginawin na naman po tayo, it follows, mag-i-increase na naman po ang temperature due to muscle contractions. Tapos, alcohol. Alcohol po sa sponge bath, bawal din po. Kasi ang alcohol is proven, toxic po siya, pwede po siyang ma-inhale at saka pwede pong pumasok sa skin natin. Bed rest. Rest. Pag sinabi po ng doktor or sinabi namin na mag-rest, rest po talaga yan, ha? Bawal po ang magpipindot ng kung ano sa mga gadgets nyo at ilimit lang po natin ang screen time to 3 hours. Ulitin ko po yun. Pag may lagnat tayo, definitely po kailangan tayong magpahinga. At ang screen time po natin, paggamit po natin ng gadgets, cellphones ay limited to 3 hours. Bakit po? Hindi po kasi namin madedetect kung ang headache nyo ba, ang sakit ng ulo nyo, pananakit ng batok, due to fever or due to cellphone use. Mahirapan po ang mga doktor nyo. Ito po, clean the surroundings lang at saka use lightweight clothing. Meron lang po akong habilin sa inyo para po ma-prevent natin ang magka-fever or ma-prevent natin ang magka-infection. Always wash your hands properly tsaka often. Ha? Especially before eating, after using the toilet, after spending some time in the crowd, or when someone is sick, dapat po lagi tayong maghuhugas. After petting an animal, or kunwari po, nag-travel tayo sa jeep, kailangan po lagi tayong maghuhugas. Kasi ang simpleng paghuhugas
ay iwas infection. Tapos kung pwede rin po, laging may hand sanitizer para po readily accessible po yon instead of soap and water. Ang lagi ko rin pong pinapaalala sa mga pasyente is avoid touching your eyes, your nose, and your mouth. Bakit po? Huwag kinakamot, huwag naggaganyan. Kasi po, itong tatlong ito, ang mga portals of entry or yung mga ways kung paano po nakakapasok ang viruses, ang bacteria sa katawan natin. Di pa po sinabi ko kanina, pag may virus, may infection. Definitely, after infection, magkakaroon po ng lagnat. Isa pa po ay ang sneezing and coughing etiquette. Cover your nose at saka po yung mouth nyo kapag mag-i-sneeze kayo or magka-cough kayo, tapos kailangan yung lumayo sa iba para hindi na po mapasa ang germs. Hindi po yung inuubo kayo, lalapit pa kayo sa isang tao. Etiquette po yun. Kung hindi naman po, kung wala naman po kayong panyo or tissue, pwede nyo pong gawin ito. Ilagay nyo na lang po sa may shoulders nyo po. Okay? Ang other treatment po ng lagnat ay syempre ang ating paracetamol. Sinabi ko nga po kanina na ang paracetamol is proven safe and effective. Kahit na inumin ito na walang pagkain, pwede po dahil hindi siya nakakagasgas ng bituka. Ang mechanism of action po niya ay hindi pa alam hanggang ngayon, pero ang sinasuggest po nila ay ito. Ito po ay nice to know lang. Natuwa lang po talaga ako sa slide na to, kaya ginawa ko. Pero hindi niyo naman po kailangang alamin talaga. Okay? So, may infection po tayo. Ayan, yung mga viruses, yung mga bacteria. Pag may infection po tayo, mag-create yan ng arachidonic acid. Through the cyclooxygenase enzyme po, ito magiging prostaglandin po siya. Ano po ang prostaglandin? Again, this is just nice to know. Ano po ang prostaglandin? Prostaglandin will cause pain and fever. So ano po ang action ng paracetamol? Ang action ng paracetamol is ibablock niya yung cyclooxygenase enzyme, thereby, ano po ang resulta? Pag na-block po yan, wala na pong mapoproduce na prostaglandin at less na po ang pain at fever natin. Diba? Kaya kailangan lang po nating alalahanin alvedon or ang lagnat, pwede po siyang parang mga Avengers. Pero pag sobra na po, Avengers rin po ang action ng paracetamol. Sa bata po, usually ang paracetamol is based sa timbang po. Kaya po namin tinatanong lagi kung ano po ang timbang, kung ano po yung fast na timbang. Pero makikita nyo po sa mga packaging po nila, ang drops po ay para sa sanggol, 0 to 12 months. Kapag mas mabigat naman po ang bata, 120 milligrams per 5 ml. Syrup po yun for 1 to 3 years old. Tapos yung susunod, 250 milligrams per 5 ml for 3 years old and above at 500 milligrams po kapag mabigat na yung bata or sa adults na po. Binibigay po ang paracetamol every 4 hours kapag may lagnat lang po. Pag wala naman pong lagnat, i-monitor lang po natin ang temperature every 2 to 3 hours, pwede na po yun. Okay? Ulitin ko lang po. The treatment to reduce fever is not generally required. Pero po pag may pain, inflammation, may other symptoms na, kailangan na po nating mag-treat. Kailan naman kailangan nang dalhin sa ospital? Okay? Ito po, immediate help is needed when ang bata ay less than 2 months old at mataas ang lagnat. Very ill na po yung itsura. Kung nagkaroon po tayo ng unexplained rash, ganyan, mga fever, headache.
Kung may iba po tayong conditions like cancer, kung may autoimmune disease po tayo, may diabetes, once na nagka-fever po, kailangan na pong magpa-check up dahil delikado po. Ayan po. Yang lahat ng mga yan. So, salamat po at pinakinggan niyo po ako hanggang dito sa huli. Kailangan po safe po tayo lahat. Tandaan niyo lang po lahat yung mga sinabi ko on how to prevent po infection. Thank you po. Kita marinig. Ayan. So, magandang umaga ulit. Okay, oo, naka-mute pala ako. Pasensya na po. So, magandang umaga po muli sa lahat ng mga viewers natin sa FB page, to our Multicare FB page, Alvidon FB page, and sa ating online doc FB page. So, kanina, Doktora Nay, no, sinabi natin na may tatlong klase ng fever. Tama po ba? Meron tayong feverish, yung low grade, the high fever, no, yung may pataas na pagkakalagnat, at saka yung mga dreaded fever. So, Nay, dun sa tatlong sa tatlong klase ng fever na yon, kailangan po ba lahat yon ay mag-take na ng paracetamol to help them ease at least the symptoms of fever? Yun nga yung sinabi ko, hindi naman kailangan lahat ng fevers i-treat natin with fever medications, okay? Usually, kapag may associated signs and symptoms na siya, like headache, doon lang natin tinitreat. Or kung irritable talaga, i-treat na with fever medications. So, Doktora Nay, ang fever ay signal lang to na merong may mali or ongoing infection sa loob ng katawan natin. Okay. Nay, meron tayong isa ritong katanungan mula kay Floribel Dries. Ang sabi niya po, good AM po, is it true that if you have infection pero you without fever means that your immune system is weak? Pwede po. Ang immune system po natin, magsisignal po siya sa katawan natin na may infection tayo through fever. Pwede pong palakasin ang resistensya by eating vegetables or fruits at saka mag-vitamin C. Maraming salamat, Doktora. May isa pa tayong katanungan mula naman kay Carly Marie Hernandez Carandang. Nay, Doc, flu vaccine, kailangan po ba talaga? Kasi Nay, di ba, Doktora Nay, isa sa mga sintomas ng flu ay lagnat. So, kailangan din po ba talaga magkaroon ng flu vaccine? At pagkatapos po ba magka-flu vaccine, usually nagkakalagnat po ba talaga ang isang pasyente? Usually, pagkatapos ng flu vaccine, hindi tayo dapat magkalagnat. Kasi dapat ini-inject lang siya pag tinignan ng doktor at wala siyang ibang simptomas. Kahit na mild respiratory symptoms lang, wala. Tapos, ang tanong niya, ang flu vaccine ba talaga kailangan? Oo, kailangan. Every year na nai-inject tayo ng flu vaccine, lalo na ngayon sa panahon ng pandemya natin sa COVID, ang flu vaccine kasi hindi naman siya COVID, sa flu siya. Kaya lang yung symptoms ng flu is the same as COVID. Sore throat, inuubo, sinisipon, nilalagnat. So, kailangan din natin i-protect ang katawan natin sa flu. Doktora, may isa pa tayo ulit katanungan kay Rachel Rose San Luis. Good morning po, Doktora. Ano po bang pwedeng vitamins para sa isang taon? Ang vitamins naman po, iba-iba po yan klase, no? Iba-iba po yung brand nila, pero pare-pareho lang po ang mga vitamins natin. Pwede pong ascorbic acid plus yung multivitamins po. Tapos po, ang dose, depende po sa timbang. Alright. So, Nay, Dr. Nay, meron pa tayo sa katanong kay Ma'am Sally Altares. Ang kanya raw pong apo ay nagkakaroon lamang ng lagnat tuwing hapon at gabi. Meron po ba itong kailangang ikaw-worry pagka ganun po ang pangyayari? Una pong tinatanong namin dyan, tuloy-tuloy po ba? Or nawawala din po? Kasi po tulad ng sinabi ko kanina, pwede pong nagba-vary ang temperature po natin. Or normally, ang temperature po natin pag umaga ay mas mababa, pero pagdating ng hapon at gabi, mas mataas siya ng 1 degree Celsius. Kaya better po, i-check nyo po muna sa thermometer para po makita talaga kung lagnat siya talaga. Pwede kasing kapa-kapa lang, gano'n. Normal naman sa bata or sa tao na paggabi, mas
umiinit. May kunyari, isang katanungan lamang. Kung ang tao ay nagkaroon ng high fever, no? More than 38 degrees Celsius, and then nag-take siya ng paracetamol. Ang pag-take po ba ng paracetamol ay dapat continuously at every 8 hours or every 6 hours? Or kung sakaling bumaba na ang temperatura ng kanilang lagnat, ay kailangan na ba nila itong ihinto? Oo po. Pag may sakit tayo, every 4 hours talaga ang pag-inom ng paracetamol. Kaya lang, ang advice namin is as needed lang for fever. Kung wala naman pong lagnat, i-monitor lang po ito at i-record. Kung halimbawa, uminom nga ng paracetamol ngayon, after 4 hours wala siyang lagnat, huwag na pong painumin. Pero after, kunwari, 5 hours, nagkaroon siya ng lagnat, that's the time na paiinumin po natin siya ng paracetamol para lang po maibsan yung mga ibang simptomas niya. Okay. All right. So, another question, Dr. from Yayen Fabian. It's actually a question from Sally Banyares. May tatanong lang po ako. Nagpa-check up na po ako at nakainom na po ako ng antibiotic for 7 days. Pero di pa rin po natatanggal yung ubo. Pero po guminhawa naman ang pakiramdam ko. Yung ubo ko po, di naman tuloy-tuloy, pa isa-isa lang po sa tanghali, sa hapon, sa pagtulog po, di naman ako inuubo. So, unang-una, usually, pinapag-follow up namin yung mga pasyente namin na binigyan namin sila ng antibiotic for 3 days. Bakit? Kasi after 3 days pa lang natin malalaman yung efficiency or yung kung tatalab yung gamot. No? So kung 7 days na, malamang nag-improve naman siya, pero dahil meron tayong, pero baka meron siyang allergy, ganon, kaya hindi pa totally nawawala. Kung pa isa-isa na lang, usually pag gabi, ganon, hindi na kailangang mag-repeat ng antibiotics, pero kailangan niyang bumalik sa doktor niya para ma-assess siya ulit. Okay. So, kailangan talaga ng check-up na nito. Oo. Para makita kung allergy lang ba yon or baka naman hindi pa talaga treated. Yun yung... Actually, Doktora, we have a follow-up question from Sally Altares. Kanina yun dun sa apo niya na merong lagnat sa umaga at saka sa hapon lamang. Ang sinasabi niya po ay tuwing hapon at gabi lang po nagkakalagnat ang apo niya. Kailangan na po ba niyang mag-antibiotics? At ang kanyang apo ay nagkakaroon ng tuwing umaga po wala siyang lagnat. So tuwing gabi at hapon lamang. At ang kanyang lagnat ay umaabot ng 38.8 degrees Celsius tuwing gabi. At tatlong araw na po itong nangyayari. Meron po bang associated na simptomas? Inuubo po ba? Sinisipon? Yun po lahat. Kaya better po, hindi po siya mag-antibiotic, di ko po isasuggest na mag-antibiotic, pero pa-check up na po siya. So, importante po, no, Doktora, na pagkaganitong may lagnat na mataas ang isang tao at meron siyang kaakibat na simptomas like ubo, sipon, no, or may pananakit, kinakailangan na hindi na to home meds, no, kailangan na po ng konsultasyon ng isang medical expert. Tama po ba? Oo, kasi baka may ma-miss tayo na diagnosis or may ma-miss silang na simptomas. Yung sinasabi ko nga kanina, may fever phobia tayo eh. Kahit na paubo-ubo na ng konti yan, kahit na 1 linggo na, hindi magpapacheck up ang mga yan kapag walang lagnat. Ayan. Doktora, may isa pa tayong katanungan galing kay Mr. Boy Fabregas. Doktora, how is primary complex fever different from common flu? Magkaiba po talaga yan kasi po yung common flu, acute lang po siya. Ang primary complex po, pang matagalan na nararamdaman ng pasyente, matagal na siya na inuubo, sinisipon, at saka chronic po, mga 2 weeks ng fever. Ang flu po kasi, 1 to 2 days po, mararamdaman na. Tsaka may pananakit ng mga joints, ganun po yon. Tsaka may ubo, sipon. Pero po ang primary complex po kasi pang matagalan po talaga yan. Pag hindi na matreat ng usual na antibiotics, pinapa-x-ray na po namin at iniisip po namin ang primary complex.
Doktora, going back to that question of Mr. Fabregas, is it different, di ba? Kasi ang flu is a flu, while primary complex is a bacterial. Ang flu, viral yan eh, viral. Opo. Pwedeng mas mataas ang temperatura. Tapos, ang primary complex naman is bacteria. So, magkaiba po sila ng cause. Pati po ang treatment magkaiba. Tama po ba? Magkaiba rin po. Opo. Pero pag nilagnat, pwedeng paracetamol like Alvedon lang. Okay. So, Doktora Darna, meron pa po tayo isang katanong mula kay Abad Cruz. So, good morning. Is it necessary to check immediately the laboratory of a patient in the first 24 hours of fever? Maaaring ito, Doktora, ang iniisip ko rito ay, kasi usually ako, kunyari pagka may naalalaman ako na nagkakalagnat, usually ang doktor ang pinauuna kagad CBC, mga common laboratory, lalo pagka may lagnat at may symptoms. Tama po ba to? Sa tingin nyo po ba kailangan kaagad na may mga laboratory ganito? Kapag first 24 hours of fever, dapat po hindi muna tayo magpapalaboratory. Tandaan niyo po yon. Kasi usually, ang katawan natin, nagre-respond po siya sa fever 3 days pa lang po. Kaya ang suggestion po namin sa mga doctors, after 3 days po ng fever, dun pa lang po magpapakuha ng CBC, ganun. Kasi po wala pa tayong makikita during the first 24 hours. Masasayang lang po. Parang pauulit lang po namin. Okay. Now, Doctora, another question from Mr. Fabregas. Is it possible that flu will be diagnosed as COVID since it is also a viral in nature? Yes po. Kaya lang kasi, ang COVID, meron siyang ibang simptomas like pagkawala. Very distinct po yung pagkawala ng panlasa at pang-amoy, which is minsan-minsan lang po sa mga cases ng flu. Kaya better, kung may nararamdaman kayong ubo, sipon, hindi po kasi natin talaga ma-differentiate eh. Mag-quarantine na po kayo for 14 days, mag-self-isolate na po para po makaiwas infection sa ibang tao rin. I have another interesting question from Normie Grimaldo. Kahit nagkaroon ka na ng flu vaccine, ayan, within the coverage of 1 year. Oo, yes po, pwede po. Kasi ang flu vaccine, ang cause po niyan parang libong viruses po ang nagko-cause ng mga flu. Okay? Ang flu vaccine po, 4 na strains lang po, yung most common na nagko-cause ng flu. So, pwede po na magkaroon ka ng flu, yung other strains naman po or other viruses. Okay. Doktora Ray, meron pa ulit tayo isang katanungan. Good morning. Ano po ba ang dahilan sa tuwing pagkatapos kumain ay nilalabasan ng sipon? May mga possible disease ba na kaakibat dito, Nay Darna? Doktora Nay? Ang naisip ko lang po, kung may sipon talaga siya, kasi konektado po ang nose natin sa throat natin. Kaya pwedeng hindi lahat pumapasok, kaya lumalabas dun sa isa, dun sa connection po. That's why. Okay. So, I guess we have already answered all the queries na meron tayo sa ating comment section. So, Doktora Nay Darna, do you have any parting words to our viewers, especially ngayon sa panahon ng pandemya at kung meron silang nararanasan na lagnat or pagkakasakit, ano po ba ang dapat nilang gawin kaagad habang nasa bahay sila? Tulad po ng diniscuss ko kanina, huwag po tayong mag-nervyos every time may lagnat po tayo. Kung may simptomas po tayo or may associated signs and symptoms, pumunta na po tayo sa doktor. At kung meron namang mga warning signs, punta na po tayo sa emergency room. Gusto ko lang pong sabihin na hindi po tayo kailangang nakakapa upang maging bayani. Hindi rin tayo kailangang maging frontliners upang makatulong. Tayo po lahat ay heroes, mga bayani in our own small ways. Lahat po ng contributions natin, lahat ng mga shares natin ay malaking bagay sa pagsugpo ng infection, thereby decreasing fever po. Ang COVID-19 ay katulad din po ng ibang mga viruses o mga
bacteria na nagpo-cause ng fever na maiiwasan po natin by following the minimum health requirements. Okay? Yung pong minimum health requirements, tinuro ko na po kanina, huwag tayong magpanic, ulitin ko lang po, kaya isipin po natin, the more stressed we are, the more our immune system will not function. Tandaan niyo lang po na malalampasan po natin lahat ito, magdasal po tayo, at meron lang po akong gustong ipagawa sa viewers natin. Sabihin niyo po sa mga katabi niyo or sa mga nasa bahay niyo na you are a hero. Sige nga po, gawin niyo. You are a hero. Tapos po, sabihin niyo rin ang sarili niyo na I am a hero. I am a hero. Bayani po tayong lahat. Saludo po ako sa inyo. Mag-iingat po tayong lahat. Kung may kailangan po kayong serbisyong medikal, may sakit po kayo, at hindi kayo makalabas, nandito lamang po kami at www.onlinedoc.com.ph. Hindi nyo na kailangan lumabas sa inyong mga bahay kasi po ang mga doktor nyo ngayon ay online na. Thank you po. Morning. Maraming salamat, Dr. Nay Darna, at kami po ay nagagalak na nakasama namin kayo ngayong umaga. Mula po sa Multicare Health Talks, ako po muli si Sherwin Matibag, ang brand manager ng Multicare Pediatric and Respiratory Franchise. Sa inyo pong mabisa and fast relief for fever needs or regimen, you may use Alvidon, our brand of paracetamol 500 milligrams. Keep safe, everyone, and thank you so much. And happy National Heroes Day to everyone. Keep safe. Thank you.